Magandang araw mga kasimple. Ito na naman si Kasimpleng Arnold nyo at magbibigay tayo ng konting balitaktakan about dun sa nakita ko sa social media, doon sa hamon na naman ni Vic Rodriguez laban kay Pangulong BBM mga kasimple. Hindi ito lumang hamon niya, matagal na yun. Folic drug test ba yung tawag dun? Kasi na-interview siya sa isang channel about sa kanyang pagtakbo sa senador. Nabanggit na naman niya yon. Anyway, hindi na lumang banat niya yun eh. Yung sa dati niyang amo. Diba? Dati niyang amo, ayan no. Sa Facebook, hindi, sa social media, ito na naman, pinag-uusapan na naman, kinontent ito ni Tito Manny. Ayan, Tito Manny, shout out sa'yo. Isa ka sa may isa ka ti hanghangaak nga vlogger, defenders ni BBM. Ako naman, tulad ng dati, sabi ko nga sa inyo mga kasimple, hindi ako bias, hindi ako one-sided. Kung sino yung tama, dun tayo mga kasimple. Ayan. So, ang sisti doon, dito is, si Vic Rodriguez is, yan na naman, ini-insist na naman niya na bagay, no, to sa point ni Vic Rodriguez is to finish the issue na drug addict si BBM, na magpo-polic na siya para polic drug test para matapos na, mapatunayan na hindi sagutin niya sa taong bayan. Kung hindi naman, hindi pabor kay BBM, sabi niya. Totoo naman, which is totoo, pero hindi mo pwedeng manduhan, hindi mo pwedeng utusan kasi siya sinuutusan nila eh. So, magpaano ka na, pa-drug test, magpa-polic ka na, polic drug test, magpa-test ka na. That is mando. That is direct command. Hindi pwede yun. Presidente yan eh. Yan. Anyway, kahit sino mang individual, private person, hindi mo pwedeng pilitin unless may pag-uutos ang bukungan. Kaya mga kasimple, tigilan nyo na si Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos. Ba't hindi na lang natin suportahan? Huwag nyong gagamitin sa pansariling interes. Siraan siya para dahil gusto nyong maagaw ang kapangyarihan or whatever. Eto, pananaw ko to whatever purposes na meron kayo. Ayan. Ba't hindi itunaran si BBM na trabaho lang siya ng trabaho? Hindi siya sumasagot unless napupuno na. Ilang beses pa lang siyang sumagot sa mga issue. Ang ginagawa ng ating presidente, trabaho lang ng trabaho. Hayaan mo yung mga department heads na gumawa ng mga trabaho nila, sila ang sumagot sa mga issue na binabato sa presidente. lalo na sa BICAM issue, di ba? Sabi nga ni Secretary Bersan, wala kaming kasalanan diyan. Sino ang nagpasa, siya yung may kasalanan. But nasagot naman ng mga kongresista na walang doon, walang mali, walang batas na naging na perwisyo o na salungat. BICAM report nga eh. Marami na nagpaliwanag yan. Yung isa, yung undersecretary ni Duterte dati, nakalimutan ko lang yung pangalan, nasagot na niya yan. At as per sa saligang batas daw, hindi naman ako abogado, ako ay isang empleyadong simple lang. Walang si Senate President, si SP Husky doon nagsabi, walang lalabang na batas doon sa ligang batas. That is report
walang nilalabag. Report nga eh. Yan, mga banat ni SP. SP Escudero. Tama naman siya. Anyway, lahat marami nang nagsasabi na walang nilabag na batas si Pangulong BBM, at yung sino nagsasabing i-impeach nila because of that BICAM report. Pwede, wow, di ba? So si BBM nga na nagsalita nga na walang may dudulot na kabutihan sa ating bansa ang impeachment. Then kayo naman i-impeach nyo si Marcos, di ba? Hindi ipasa nyo, magpasa kayo, magsampa kayo ng impeachment, pero ito'y isang isang walang kwentang bagay, sabi nga ni Presidente. Alam niyo mga kasimple, bakit kaya hindi magkaisa o nagkakaisa ang mga ating mga namiminuno o mga politiko? Dahil ganid ba kayo talaga? Alam mo, kahit sinong umuupo may kontrapelo. O tama lang yon, yung tinatawag na check and balance. Pwede naman yun, pero mapapansin mo at mararamdaman mo na ito'y may mga politiko o samahan na naninira lang because dahil sa pera. May mag-uudyok, may mag-pipinance, sirain mo si ganito, kaya bakbakan mo, o kaya alukayin mo ang buhay-buhay niyan, yung nakaraan, yung 20-30 years na nakalipas na baho. Ang tagal na nung Maria Joseph, nagbago na ang tao, di ba? For that matter, move on. Nakatignan mo kung talagang nagtatrabaho ng mga, yun ang sabi ko sa iyo mga kasimple, supportan na lang natin yung ganyan. Kasi sila yung nakaupo. Ikaw, pag kayo naman ang nakaupo, pag kinontra kayo ng diba, sakit sa damdamin na may kumukontra sa inyo, kayo din. Dati nung nakaupo kayo, nung pag binabanat-banatan kayo, sabi nyo, wala yan, naninira lang sa akin yan. Pawang kasinungalingan ang mga binabato nila sa akin. Iyon mga sinasabi nyo, di ba? O, anong gusto nyong gawin ni BBM? Huwag nang magtrabaho. Magdepensa na lang. Dumipensa sa mga binabato nyo sa kanya. Never na ginawa ni BBM yan. Ang ginawa niya, sige, bato kayo lang ng bato. Ako na may magtatrabaho. Yan ang magandang pinuno. Di ba? So, yung kay Vic Rodriguez, huwag nyo nang pansinin. Ha? Hayaan nyo na siya. Sabi nga ni Pangulong Marcos kung adik ako, ba't nagtrabaho ka sa akin? Di ba? Totoo naman. Nung nawala ka sa poder ni Pangulong BBM, doon ka kumampi ka sa mga lumalaban sa kanya. Sana naging ka na lang, independent candidate, independent person, tapos malalaman at makikita naman ng mga Pilipino yan na wala kang pinapanigan o kinakampihang partido, na ikaw mismo ang lumalaban sa sarili mong sinasabi mo, alam mong totoo. Di sana mas kapanipaniwala ka, hindi doon ka sa mga tumitira kay BBM. Di ba? Isipin ng mga tao, meron kang sariling interes, may sama ka ng loob. Kaya so sa akin ang pananaw mga kasimple, hindi ko naman masabing walang punto sabi ko nga kanina, di ba? May maganda rin siyang sinabi na pag napatunayan ni BBM through folic hair drug test, maging negative, pabor kay BBM. Pero sabi nga, kahit sino, hindi pwedeng manduhan na sabihin, ganito ka, pumunta ka doon, mag-test ka, magpa-drug test, hindi pwede yun.
Presidente pa nga yung inutusan nyo eh. Ipulong nga eh. Napahubad lang yung t-shirt para pakita yung likod nyo kung may tattoo. Wala, hindi nga niya ginawa eh. Di ba? Oh, presidente ba? Pilitin mo. Si Digong din dati. Di ba? Hindi rin niya ginawa. Oh, presidente din dati yun. Oh. Ngayon, gagawin nyo kay BBM. Utusan nyo lang. Eh di wow, mga kasimple. So, yun lang mga kasimple. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi nyo pwedeng utos-utusan ng presidente. Kahit sinong presidente, hindi pwede. Na, kesyo hindi siya sumunod, ano na siya, tawag nun, guilty na ganito ganyan. Hindi, ikaw pag ang company nyo eh napaghinalaan kang ganito, adik gusto kang ipa-drug test, antimano, hindi, pwede kang tawag na humindi, diba? Kasi karapatan mo yun, unless mandatory drug test yun sa company yun, iba naman ng company tsaka sa individual na pamumuhay. Okay mga kasimple, sige, yan lang mga kasimple, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kasi may nangyayari na naman dyan sa social media about kay Vic Rodriguez na yun na naman ang ini-insist na si Pangulong Marcos ay ipa-polyclear drug test. My goodness, hindi na natapos ang issue nila kay Bagay. Hindi talaga nila tinatantanan ang mga Marcos. Anyway, sa muli, sabihin ko sa inyo mga kasimple, suportahan lang natin ang mga namiminuno sa atin na gumagawa ng tama. Ayan, lahat naman ng mga politiko ay alam kong gumagawa naman ng tama. Doon tayo sa mga tama. Pag alam nating na may personal lang at sabi nga walang ebidensya, di ba? Gumawa nga ng ebidensya. Kitang-kita mo naman na talaga inedit. My goodness. At kahit sino ayan. Diyos ko. Sige, mga kasimple, ingat kayo lagi mga kasimple. At sa panibagong video, maghahanap ulit ako ng ating pag-uusapan. Comment down below kung anong gusto mong pag-usapan natin para next video talakayin natin. Ayan, yung mga bumabanat sa gobyerno natin, yung mga against sa government natin, na na wala na mga kung sila ba ang papalit. May mangyayari ba sa ating gobyerno? Gaganda ba ang ating mahal na Pilipinas? Di ba mga kasimple? Sabi nga, wait until you become, maghintay ka sa panahon mo, maghintay ka sa iyong term sa politika. Kung kayo na nakaupo, pakita nyo na mas the best kayo, gano'n lang naman. Kung tapos na yung term nyo, manahimik na. Tapos kung pwede ka bang tumakbo ka uli. Ayan, kayo nga nakaupo, wala rin naman nangyari. So hanggang dito na lang mga kasimple, ingat kayo lagi. Bye-bye.